Bakit ikaw pa ang may ganang magalit ngayon, Megan? Mainit na ring tugon ni Marcos. Ikaw ang nagbigay ng malaking kahihiyan sa pamilya ko at hindi kita mapapatawad dahil doon? Ha! Ngayon ko sasabihin, dapat lang sa iyo yun. You deserve it. Dahil lalong hindi ko kaya mabuhay sa piling ng lalaking bugnutin at duwag na katulad mo. Galit na siya at lahat ng gusto niyang sabihin, sasabihin niya nang hindi niya na iniisip. Ang saktan tong nasa isip niya upang mabawasan ang pagpapahiya at sakit na nararamdaman niya sa pagkatuklas ng katotohanan. Bawiin mong sinabi mo. Halos mawala na ng kulay ang mga kamao nito sa higpit ng pagkakakuyom. At bakit ko babawiin? Just look at yourself. Nakakulong na dyan sa silang yan at wala ng halaga. Isa kang lampa. At hanggang ngayon duwag ka pa rin para di mo kayang harapin ang kabiguan mo sa pagkamatay ni Amor. Why you? Huwag mong idadamay dito ang asawa ko. Oo nga pala. Napakabuti nga pala ng mahal mong asawa. At tumawa siya na parang nakakaloko. Pagkuwan, lumapit siya sa side table at kinuha ang larawan doon ni Amor. Bakit? Hanggang ngayon ba nasasaktan ka pa rin sa pagkawala niya? Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin siya makalimutan? May kung ano pang sakit na dumagdag sa naramdaman niya. Dahil higit siyang mabuti sa iyo, Megan. She's everything while you are nothing. You are a trash. Pulo ng panlalait ang tinig ni Marcos. At anong malay ko kung ilang lalaki nang nagdaan sa kamay mo nang nasa ibang bansa ka? 5? 7? O higit pa? Trash. Napakasakit mong pakinggan. Hindi pa nagkasya ni kumpara siya sa asawa nito. Nilait pa nito ang pagkababae niya. How dare him? You are too much to bear. Ayoko na. Tuluyan na siyang pinagdiliman ng paningin. At marahil sa selos, binalingan niya ang larawan ni Amor at kinuha yon. Ito ba ang babaeng pinagmamalaki mo, Marcos? Tingnan mo kung paano siyang magiging basura sa paningin mo. At walang babala niyang binagsak iyon. No! Malakas na sigaw ni Marcos. Bigla itong napatayo. Masasaktan kita. Ganoon na lamang ang gulat ng dalaga nang bigla siya nitong nilapitan. Mahigpit siya nitong hinawakan at niyugyog sa buong pagkamangha niya. Malayo ang pagitan nila ni Marcos, subalit nakaya nitong tawirin iyon sa pamamagitan ng mga paan nito. Nakakalakad ka na, namamangha niyang bulalas. Matatag ang mga paa ni Marcos at imposible nang makatayo ito ng gayon na lamang maliban kung, "You lied. Itinago mong nakakalakad ka na?" Sigaw niya. Wala na bang katapusan ang panluloko nito? Sa galit niya, tinakpan niya ang paa nito kasabay ng pagpupumiglas. Nang mabitiwan siya nito, mabilis siyang tumakbo sa kanyang silid. Subalit bago niya tuluyang maisara ang pinto ay naiharang na ni Marcos ang katawan doon. Pagkatapos ay malakas na itong tinulak na ikinabalandra niya. Ever since, you are already a spoiled brat. I just knew it. At hanggang ngayon, taglay mo pa rin yon. Nagliliyab ang mga mata nito. Wala kang maririnig na pagsisisi mula sa akin at gagawin ko pa yun ng paulit-ulit, bulyaw niya. Niloko mo ko. Muli siya nitong sinugod. Titiyakin kong magbabayad ka ng mahal? Sa pag-aakalang sasaktan siya nito ay nanlaban siya. Marahas niya itong tinulak at balak ay tunguhin ang pinto. Nagsisisi siya kung bakit nakabalik-balik pa siya sa bahay na yon. Bago niya narating ang pinto ay naramdaman niya ang pagpulupot ng mga kamay ni Marcos sa bewang niya. Binuhat siya nito at marahas siyang ibinagsak sa kama. Hindi pa siya nakakabangon ay bigla siya nitong dinaganan. Marahas at halos kapusin siya ng hininga. Bitawan mo ko, sigaw niya. Pinagsusuntok niya ito, kinalmot, subalit hindi ito natinag. Ang anumang pagsigaw niya ay tuluyang pinatahimik ng bibig ni Marcos. Marahas siya nitong hinagkan. Tinangka niya itong itulak, subalit kinulong nito ang dalawang kamay niya sa kanyang ulunan at inipit ng dalawang binti nito ang katawan niya upang hindi siya makawala. Wala siyang magawa. Daig pa niyang babaeng hindi minamahal. Binabastos na siya nito at wala ng paggalang. At ang haplos nito ay tila lihang masakit na gumapang sa kanyang balat at marahas na hinawakan ng mga nakatagong parte ng kanyang katawan. Yan ang gusto mo, hindi ba? Galit na sabi ni Marcos nang putulin nito ang halik na yon. Sandaling hinabol niya ang hininga na akala niya'y mawawala siya. Hindi niya namalayan umiiyak na siya. Malaya nang naglandas ang luha sa kanyang pisngi. Hindi yan ang gusto ko. Galit din niyang tugon, ngunit baka sa mukha ang sakit. Wala akong hinahangad kundi ang makalakad ka. Bumangon sa depresyong kinilalagyan mo kahit galit ka sa akin. Pero wag mo namang gawin sa akin to. Ayoko na. Naghihisterya siyang tinakip ang dalawang kamay sa mukha.
Kung maaari nga lang mawala na siya ng mga sandaling iyon. Daig pa ni Marcos ang binuhusan ng malamig na tubig. Bigla tong natauhan. Pagkuway napatayo ito at nahihirapang naisuklay ang mga daliri sa buhok. Tumagilid siya ng higa at tila isang batang ibinaluktot niya ang tuhod at niyakap ang sarili. At sa pagitan ng paghagulgol at paghikbi, narinig niyang umalis si Marcos. Nagpuyat siya sa magdamag na duty sa ospital. Kaya pagdating sa pad na tinutuloy niya sa Texas ay nahiga na siya at kaagad natulog. Ilang minuto lamang siguro na nakaidlip siya nang maalimpungatan siya sa pagtunog ng doorbell. Sino ba naman ang nambubulahaw sa kanya this oras ng gabi? Just a minute, iritado niyang sigaw. Bumangon siya at lumabas ng silid. Anong kailangan mo, Dad? Nasambit niya nang mapagbuksan ito ng pintuan. Si Maria ang nagbigay ng address mo rito at nagbabaka sakali lang kami na dito ka pa rin namin makikita. Mabuti na lang at hindi kami nagkamali, anak. Sinong kasama ninyo? Hindi siya makapaniwalang nakatitig dito. Ang anumang antok at pagod na natitira pa sa kanya ay tuluyan nang nawala sa pagsulpot nito. Hindi mo ba ako papapasukin? Saan nito? Sa halip na sumagot. Walang imik na iniwan niya ang pinto. Pinapasok ang ama. Nice place. Napapatangong nilibot nitong tingin. Kaya pala nawiwili ka rito at minsan ka lang nakaalalang umuwi. Alam niya na may iba pang ibig sabihin ang ama doon. Binaliwala lamang niya iyon. Bakit kayo biglang napapunta rito? Bakit hindi mo sinabing babalik ka rito? May hinanakit na humarap sa kanya si Alfred. Kung hindi ka pa namin ipinahanap, hindi pa namin malalaman na nakalabas ka na pala ng bansa? Mag-iisang buwan na ang lumipas nang bumalik siya sa Texas. Yon ay pagkatapos ng mainit nilang komprontasyon ni Marcos. Umalis din siya sa villa kinabukasan. Hindi siya tumuloy noon sa ama at sa halip sa isang kaibigan na hindi kilala ng mga ito. Nanatili siya roon hanggang matapos ang pag-ayos niya ng mga papeles paalis ng bansa. Bakit ba, Dad? My experience taught me that it's useless to explain, lalo na't ang panig niya lang pinaniniwalaan ninyo. Ayaw niyang maghinanakit, ngulit lumabas pa rin iyon. Naiiling na nagpakaawa ng buntong hininga si Alfred. Totoong nagalit ako noon sa pagtakas mo, Megan, pero nabawasan yon nung dumating ang mga taon, but the pride is still there at hindi mo maiaalis sa akin na turuan pa rin kita ng leksyon bilang magulang. Kahit naibigay niyo ko sa isang taong may malaking galit sa akin, maaaring nagkamali ako roon. Ngunit kung sasabihin ko sa iyo, magagawa mo bang humarap kay Marcos nang hindi ka maiiling? Baka nga hindi mo pa rin matanggap ang kondisyon ko. Bukod sa niniwala akong kayo pa rin ni Marcos sa bandang huli, may palagay ako, hindi magiging posible yon kung laging makikita mo sa kanya ang batang Alexander na nakilala mo noon. Totoo yon, ngunit wala siyang masabi. Kahit papano nababawasan na ang sama ng loob niya rito. I love you so much, Megan. For the simple reason that you are the greatest gift your mother left me. Madamdaming pahayag ni Alfred habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. At aaminin ko, minsan kapag sumusobra ng pagmamahal na yon, nagiging makasarili din ako. And I'm sorry for that, my daughter. Can you forgive me? Sino siya para magmatigas pa? Anak lang siya. At ang anumang pumipigil sa kanya para ito yakapin ay tuluyan nang nawala pagkatapos marinig ang mga sinabi nito. Oh, Daddy! Naiiyak na bumalik siya sa kanlungan ng ama. Forgive me too. May nasabi ba akong masasakit na salita sa inyo na hindi ko sinasadya? I'm sorry. Di na nakuhang magsalita ni Alfred. Hinaplos na lang niya sa likod at hinalikan siya sa noo. I hate to interrupt but your time is up, Tito Alfred. Marcos! Sambit niya na nanlalaki ang mga mata. Napakala siya ng yakap sa ama. Anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabing ikaw ang kasama ng daddy. But of course, sarkastiko itong ngumiti. Hindi mo naman siguro aasahang papayagan kitang umalis muli. I came here to take you back. Hindi ka pa tapos sa pagbabayad ng mga kasalanan mo? How dare you? Naningkit ang mga mata niya. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa kanya ang ginawa nito. Ang kapal na mukha mong sabihin pa sa akin yan? Megan, Marcos. Mabilis na awat ni Alfred bago pa magkainitan ng dalawa. Alam kong may mga bagay kayong dapat linawin pero pag-usapan ninyo to ng mahinahon. Tumango silang dalawa bagaman duda si Megan kung magkakaayos nga.
Kung ganon, iiwan ko na kayong dalawa para magkasarilinan. Marcos, ang dalaga ko, alalahanin mong anak ko yan. May bantang tiningnan ni Alfred ang lalaki bago lumabas. Iba mangiti ni Megan doon. Subalit hustong iniwan silang dalawa ni Marcos ng ama ay noon lang nang napagtuunan ang napakabilis sa tibok ng puso niya. Parang gusto nitong magwala sa kinalalagyan, lalo na't matiim na nakatitig sa kanya si Marcos. Kung ano ang kahulugan noon, hindi niya alam. Suplado pa rin si Marcos at hindi marunong umiti, ngunit mahirap ikaila na lalo itong naging makisig at simpatiko. At sa matatag na ritong pagkakatayo ngayon, na tila hindi na kayang ikupo ni Numan, nakadagdag pa iyon sa apil at atraksyon nito. Nakakapagod! Sumalampak ito sa sofa at iniunat ang mga kamay sa sandalan. Hindi siya nito hinihiwalay ng tingin. Alam mo bang, ilang linggo kaming walang matinong pahinga ng daddy mo, simula nang umalis ka sa villa nang walang paalam? Kinailangan ko pang umuhan ng tauhan para lang kahanapin ka, Megan. At nang malaman namin na nandito ka na pala, ay hindi rin naman kami nag-aksaya pa ng pagkakataon para lumipad at makita ka rito. Talagang pinapasakit mo ang ulo namin. Noon at hanggang ngayon? Sino bang may sabing mag-abala ka pa? Mainit niyang tugon? Pero kailangan kong gawin yon. Naiiling tong nagpakawala ng malalim na hininga. Hinahanap ka ni Dayan. Lagi siyang umiiyak at tinatanong ka. May nasaling na damdamin sa kanya nang mabanggit ang bata. Hindi magtatagal, makakabawi at makakalimutan din niya ako. Pero ako ang posibleng makalimot. Hinahanap din kita simula nang umalis ka. Para ano pa? Tumawa siya ng pagak. Magaling ka na, Marcos, at hindi mo na kailangan ng isang nurse na mag-aalaga at gagawin mo lang absorber sa lahat ng galit, sakit at hinanakit mo sa buhay. Pero kung talagang kailangan mo pa, maghanap ka na lang ng iba dahil ayoko na. Mula pa nung pagkabata, may isang batang babae na akong minahal, Megan. Simula nito sa matinding kalungkutan, noong lang niyang nabanaan sa tinig nito. Unang kita ko pa lang sa kanya. Natiyak ko na siya ang babae na gusto kong makasama habang buhay, kaya hinihintay ko siyang lumaki. Kahit nang umalis siya para mag-aral sa Maynila at hindi ko siya nakita sa maraming taon, that never stopped me from loving her and from hoping that someday she's going to be mine. Anong pinagsasasabi mo? Naguguluhan siya. Ano ang kinalaman niya sa sinasabi nito? Hindi siya nito pinansin at nagpatuloy ito. Nang magtakda ang parents ko ng kasal na hindi ko alam, unang reaksyon ko ay magalit dahil iniisip ko agad, paano na ang babaeng yun na hinihintay ko? Paano na ang mga pangarap na binuo ko para sa kanya kung mababaliwala lamang sa pakialam ng magulang ko? Pero nang sabihin nila kung kanino ako ikakasal, no one could describe the joy I felt that I wanted to shout. Dahil iisa lang pala ang babaeng tinutukoy nila sa babaeng gusto ko. At hindi ko na problema kung paano siya liligawan. Dahil ikaw yon, Megan. Pagkasabi noon, humarap ito sa kanya. Hindi niya alam kung ano nga ba ang sasabihin. Kulang ang sabihin na bigla siya sa ipinagtapat nito. Pero tumakas ka. Iniwan mo ko sa ikalawang pagkakataon sa mismong araw pa ng pamamanhikan. May bahagyang talim na bumakas sa mga mata ni Marcos. Do you have any idea how much pain I had suffered then just to get you out of my system? And at the same time, how much I wanted to die then because you destroyed my only dream. It shattered me to pieces. Hindi ko na alam kung paano bubuuin muli ang sarili ko sa ginawa mo. I'm sorry. Hindi ko alam. Napatras ang dalaga. Wala akong kasalanan. Alam ko yon, pero hindi mo ako masisisi dahil sarado ang isip ko noon. Wala tong alam at laman kundi galit para sa iyo. Tinuro nito ang tapat ng puso. Totoong nagalit ako pagkatapos ng ginawa mo. Naiinsulto. Hanggang sa idamay kong lahat maliban kay Amor na siyang nagturo sa akin kung paano tatanggapin ang katotohanan. Binigay niya sa akin lahat para ibangon kong muli ang aking sarili. Kaya ba pinaparusahan mong sarili mo sa pagkamatay niya? Dahil nawala ang babaeng minahal mo sa ikalawang pagkakataon? Tila patalim tumarak sa puso niya iyon at gusto niyang manghinayang. Pakiwari niya nagtapon siya ng isang pagkain na hindi niya maaaring damputin at kainin pa dahil nasalo na yon ng iba.
Sa kauna-unahang pagkakataon ngumiti si Marcos, bagaman hindi umabot sa mga mata. Subalit kahit na gano'n nagpalundag pa rin yun ang puso niya sa kinalalagyan. Wrong, Megan. Dumating man si Amor sa buhay ko kahit kailan hindi kanya napalitan. Anong sinabi mo? Nagkamali ba siya ng dinig? Hindi kaya nag-hallucinate lamang siya? Pero pinakasalan mo siya, hindi ba? Dahil nagalaw ko siya at obligasyon ko na ibangon ang dangal ng isang marangal at mabuting babaeng kagaya niya. Medyo nahihirapang naisuklay ni Marcos ang mga daliri sa buhok. Kung pinarurusahan ka man ng sarili ko, yun ay dahil namatay siya na hindi ko pa rin nagawang suklian ang pag-ibig niya. Kahit maganda ang pagkasama namin, alam niyang ikaw pa rin ang nakapagitan. Karagdagan na lang hindi ka pagkakaligtas sa kanya. Kaya't bumalik ang galit ko sa'yo at noon ka naman nagpakita. You came at the right place, at the right time, para ibuhos ko na yun sa'yo. Pero wag mong isipin na gusto pa rin kitang parusahan, kaya ako'y kinaila ang paglalakad ko uli. Hindi ko lang gustong umalis ka kapag nalaman mong magaling na ako. Kung ganon, siguro na ipaliwanag yun sa kanya, baka naging willing pa siyang tanggapin ang lahat ng pananakit nito. I'm sorry, Marcos, kung dahil sa akin naging miserable ang buhay mo. At siguro nga tama lang ang mga pananakit mo. No, you don't deserve it, Megan. Kasalanan kong lahat ang yon. Dapat di ka namin binigla ng daddy mo at ng mga magulang ko. Dapat niligawan muna kita. Bukod sa hindi na namin naaalalang may sarili kang pag-iisip. Naiilang siya sa tingin nito. Napayo ko siya. Hanggang sa naramdaman niyang nakatayo na si Marcos sa harapan niya at tinaas nito ang isang daliri, ang baba niya upang maghintay ang kanilang mukha. Magkahina ang kanilang mga tingin. Kahit papano, minahal ko rin si Amor, Megan, but not as intense as the love I felt for you. Kung nagalit man ako sa'yo, masigit sa sarili ko dahil hindi nawala ang damdamin yon hanggang sa magbalik ka. Pero kung sasabihin mo yun sa akin ngayon na wala kang pagtingin, tatanggapin ko yun at pababayaan na kita. You can go on with your life without expecting any hatred from me. Walang salitang gustong manulas sa mga labi niya kahit marami siyang gustong sabihin pagkatapos ng narinig. Waring may mabigat na bumikik sa lalamunan niya sa tindi ng emosyon. All these years, kanya pa rin ang pagmamahal ni Marcos. I see. Malungkot na binitawan ni Marcos ang mukha niya nang wala itong marinig na tugon. Lumayo ito. Hindi mo na kailangan na magsalita kung hindi mo kayang sabihin. So it's goodbye then, Megan. Tumalikod ito. Naipagkakamali ba nito ang pananahimik niya? I hate you, Marcos. Galit niyang habol dito. Akala ko ba hindi mo ako madadaan sa bilis at liligawan mo ko? Bakit ngayon, iiwanan mo pa ako? Megan, may kislap ang mga mata na humarap ito sa kanya. Maaring hindi ko minahal ang Alexander na nakilala ko noon, pero minahal ko si Marcos sa kabila ng pagiging suplado at pagiging bugnutin niya. Minahal kita na kahit ilang beses mo kong saktan at lokohin, at kung may panghihinayang man ako, yan ang pagkakataon na hindi mo na kita kinilala bago tinakasan. This is the most craziest thing I did. Do you hear me? Saglit lang ay tinawid na ni Marcos ang distansya nila. Tinitigan mo na siya nito sa mata kung nagsasabi ba siya ng totoo. Nang mabasa ang kaseryosohan doon, ay saka lamang siya niyakap. Hindi ako mag-aaksaya ng oras na sundan ka rito kung hahayaan lamang kita na makataka sa akin sa ikatlong pagkakataon. Bibigyan lang kita ng panahong mag-isip. Saan kita unti-unting liligawan? Tatawa-tawang hinalikan siya nito sa buong mukha. For until the day I propose, hindi ka na makakatanggi at makakataka sa akin para maging asawa ko? Then I will marry you with all my heart nang di ka mag-aalalang tatakasan kita. For I want to spend the rest of my life with you as your wife and as a mother to Dayan. Bilang tugon, siniil nito ng halik ang kanyang mga labi. Maalab na halos mapugto ang kanyang hininga. Tungkol sa larawan ni Amor, singit niya kahit na naghahatid na ng kakaibang init at kilig ang ginagawa nito. Hindi ko sinasadyang sirain yon. Shh! Kaya ko pa ring palitan yon. Unti-unti siyang nilalapag ni Marcos sa sofa. At gusto ko rin burahin ang kalupitang pinaranas ko sa'yo nung gabing yon. Kakaiba ang halik ni Marcos na ginawa nito noon sa kanya. Masuyo yon at puno ng pag-ibig. Ang haplos ay hindi lamang nararamdaman ng kanyang balat.
Tumatagos din yon sa kanyang puso na halos magpatakas ng butil ng luha sa kanyang mga mata. Kung hindi man niya kayang pantayan ang pag-ibig na iniukol nito sa mahabang panahon, hihigitan niya ang pag-ibig na inialay ni Amor kahit kapalit pa yon ng kanyang buhay. Ganoon niya ito kamahal? Makalipas ang ilang buwan, natuloy din ang engranding kasal sa pagitan ni Marcos at Megan. Sa isang marangyang simbahan na puno ng liwanag at mga bulaklak, tahimik na tumigil ang oras habang nagtagpo ang mga mata ni Marcos at Megan sa altar. Masayang hawak ni Alfred ang kanyang prinsesa. Sa araw na yon, hindi lamang isang kasalang ipinagdiriwang, kundi ang pagsilang ng isang pamilya. Sa harap ng Diyos, ng kanilang mga magulang, kamag-anak at mga kaibigang naging saksi sa kanilang pinagdaanan. Buong tapang na humarap ang dalawa sa pangako ng habang buhay. Sa araw na ito, pinipili kitang maging asawa ko, Megan. Pangako kong mamahalin ka sa bawat yugto ng buhay ko. Sa tagumpay at kabiguan, sa saya at sa luha, ikaw ang aking pahinga, ang aking tahanan. Huminga siya ng malalim bago ipinagpatuloy. At ipinapangako ko ring magiging mabuting ama ko, hindi lamang kay Dayan kundi sa pamilyang binubuo natin, kasama ka. Lumapit si Megan, nanginginig ang tinig ngunit matatag ang puso. Marcos, pinipili kitang mahalin hindi lamang bilang asawa, kundi bilang ama ng anak nang tinatanggap ko rin bilang akin. Pangako kong igagalang ka, susuportahan ka at mananatili sa iyong tabi habang tayo'y sabay na tumatanda. Pagkatapos, buong lambing niyang hinarap si Dayan. Dayan, mula sa araw na ito, hindi lang ako magiging asawa ng iyong ama. Ako ay magiging ina na handang umunawa, gumabay at magmahal sa iyo, buong puso, walang kondisyon. Napuno ng emosyon ng buong simbahan nang hawakan ni Megan ang kamay ni Dayan habang magkakasamang umiti ang tatlo, isang pamilyang buo. Marcos at Megan, sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, kayo ay mag-asawa na. You may now kiss the bride. Nakangiti ng saad ng pari. Sa tunog ng kampana at palakpakan ng mga panauhin, sabay na naglakad ang mag-asawa kasama si Dayan patungo sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Tanga ng pangakong hindi kailanman bibitawan. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Marcos at Megan. Sana'y muli ninyo akong samahan sa mga See Your Story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po!